Amen. Purihin ng Diyos sa buhay ng ating kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So today, yan, pag-uusapan natin is managing time and money wisely. So napakaganda ng ating topic. Ang title, ubos na naman, saan napunta? Sa Shopee. Lagi na lang ubos. So, sabi sa Matthew chapter 6 verse 21, "For where your treasure is, there will your heart be also." Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat, Lord, sa hapon na ito, Lord, at muli mo kami pinagsama-sama, Lord, para mag-aral ng iyong salita, O Lord. Lord, maraming salamat din po sa opportunity, Lord, na binibigay niyo sa akin, O Lord. At kayo po, Lord, ang gumabay sa akin sa harapan na ito, Lord. Ikaw po ang makita nila, Lord, at itago niyo po ako sa inyong likuran, O Lord. Gabayan niyo rin po ang mga aming mga kapatid na wala pa rito at papunta pa lang sa dakong ito, Lord, kung paano niyo po kami iningatan. Pero niyo rin po sila ingatan. Pinabalik namin sa Lord na papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So before I start, let me ask you something. Something. Kung bibigyan tayo ng bank statement, no, ng buhay natin. So, since buhay, gawin nating life statement. No, kung bibigyan tayo ng life statement ng buhay natin, at ipapakita rin yung calendar natin ng mga nakaraang buwan, makikilala kaya ng tao na si Jesus ang priority natin? Kung ipapublic yung life statement natin at yung calendar natin, schedule natin, makikilala kaya ng tao na si Jesus ang priority natin? Kung pagbabasihan lang naman is yung saan napunta yung oras mo at saan napunta yung pera mo. So may ebidensya ba na ang Diyos ang nangunguna sa puso mo? O baka mas maraming oras sa Facebook, sa Netflix, mas maraming budget sa Shopee kaysa sa Kingdom. Mas mabilis magbayad ng internet. Takot na takot maputulan ng internet kaysa magbigay sa ating Panginoon. Or mas excited tayo sa payday kaysa sa Sunday. So, tahimik lang ang calendar, mga kapatid. Pero nagsasabi ng katotohanan ng calendar. Tahimik lang ang wallet din. Yung wallet mo, tahimik lang. Walang laman. Hindi, pero nagsasabi ito ng kung sino talaga ang hari sa puso mo. Na-Gcash na ba ngayon? Hindi sinusukat ng Diyos ang love sa pamamagitan lang ng salita. Kaya ang tanong, mga kapatid, ngayong hapon na ito, kung titignan ng Diyos ang calendar mo at wallet mo ngayong linggong ito, matutuwa kaya siya? Kaya ngayon, pag-uusapan natin ng dalawang bagay na araw-araw nating ginagamit, which is time and money. Amen? At ang tanong ay hindi, magkano ang pera mo? Hindi yan ang tanong. Sino ang may control sa oras at pera mo? So, hindi problema ang kakulangan sa pera at oras. Hindi yan ang problema.
Ang problema ay maling stewardship. God never asked you to own everything. Hindi inas ni Lord to own everything sa mundong ito. God asks you to manage everything. To manage. So write this down mga kapatid. Kung kaya nyo sulat nyo. Everything I have belongs to God. My time, my money, my family, my gifts, my business, my life. Lahat yan mga kapatid, pinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos. Totoo po yun. Lahat yan. Pinagkatiwala lang sa iyo. Madaling sabihin na, Jesus is my Lord. Yes? Pero ang tanong, talaga bang siya ang Lord ng buhay mo? Kasi ang pinakamadaling isuko, mga kapatid, ay bibig. Pero ang pinakamahirap isuko ay ang schedule natin, ang wallet, ang pangarap natin, our future. Ang hirap isuko. Maraming tumanggap kay Jesus bilang Savior. Pero hindi lahat ay sinuko siya bilang Lord. Magkaiba ang Savior at Lord. Ang Savior, siya yung nagligtas sa'yo. Ngayon. Pero ang Lord, siya yung namamahala sa'yo. At kung si Jesus talaga ang hari ng buhay mo, may kita yan sa oras mo. May kita yan sa pera mo at sa priorities mo. So point number 1, mga kapatid. Time is a gift from God, not a possession. Sabi sa Psalms chapter 90 verse 12, so teach us to the number of days that we may apply our hearts unto wisdom. Napakaganda nito. Kung mapapansin nyo, hindi sinabi ni Moises, mga kapatid, na teach us to count our money. Hindi niya rin sinabi na teach us to count our success. Ang sabi niya, teach us to number our days. Bakit kaya? Because every day is one day less to your life. Kada araw na lumilipas, nababawasan yung buhay mo. Hindi na dadagdagan ang buhay natin. Hindi to katulad na parang video games na kapag nakakuha ka ng power up, extra life. 1-up, Super Mario. Hindi to ganun. Nababawasan ang buhay natin. Every sunrise, mga kapatid, is one day closer to eternity. Every birthday is not just another year added to your life. It is a 1 year spent. Alam nyo, kung kailan isinulat ito ni Moises. Ito yung mga panahon na nakita niya na ang buong generation ng Israel is unti-unting namamatay sa wilderness. Imagine niyo yun, araw-araw may namamatay. So araw-araw din may nililibing. Ganun kalupit. So doon niya na-realize na life is short. Kaya ang prayer ni Moises, mga kapatid, hindi, Lord, dagdagan mo yung buhay ko. Please. Hindi yun ang prayer niya.
Ang prayer ni Moises is teach us to number our days. Meaning, Lord, turuan mo akong gamitin ng tama ang oras na binibigay mo sa akin. Huwag mo hayaan, Lord, na masayang ito sa wala. Imagine nito mga kapatid. Merong isang taong nagbibigay sa inyo every day ng 86,400. Masaya ba yon? Araw-araw meron kang 86,400. Saya nun. Every day may nagbibigay sa nun. Pero merong pero. Pero, bago matapos ang 12:00, yung lahat ng hindi mo nagamit, mawawala. So, syempre ikaw, susulitin mo bawat sentimo ng perang yon. Kasi alam mo, in the first place, na mawawala rin ito. Maglalaho, hindi mo siya pwedeng i-save. At dalhin kinabukasan. At madagdag doon sa allowance mo next day. No. Pag hindi mo siya nagamit, mawawala. Maglalaho. Alam nyo ba mga kapatid, araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos ng 86,400 seconds. Araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos ng 86,400 seconds. Hindi mo pwedeng i-save. Na yung tipong, pag 23 hours lang yung na-consume mo ngayon, bukas, 25 hours ang meron ako. Sana nga ganun na lang. Sana nga pwedeng i-carry over sa susunod na araw yung hindi mo na-consume na oras. Kaso hindi eh. Yung oras na hindi mo nagamit, mawawala. At hindi mo madadala kinabukasan. Ang tanong, saan mo ginastos ang 86,400 mo ngayong araw? Saan mo inubos ang 86,400 mo? Pwedeng bumalik ang pera or pwedeng bumalik ang nawala. Pwedeng bumalik ang opportunity. Pero ang oras, kapag lumipas na, hindi na babalik kailanman. Kahit anong gawin natin, hindi na babalik ang oras. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Parang cellphone battery, mga kapatid. Yung cellphone battery, alam natin kung ilang percent pa siya. Tama? Kapag 100%, hindi tayo nagwa-worry. Chill lang tayo. 100% pa eh. Kahit nga mag-89% yan, hindi ka pa kakabahan. Pero kapag 5% na lang yung battery mo, bigla nagiging priority yung ginagawa mo. Ganon din yung buhay natin. Pinagkaiba lang mga kapatid, hindi natin nakikita kung ilang percent na lang tayo. Pwedeng 20%, pwedeng 10% na lang tayo. Walang makakapagsabi. Hindi natin nakikita kung ilang percent na lang yung battery natin dito sa mundo. Kaya, maraming nagsasabi na, wala akong time. Pare-parehas lang naman tayo binigyan ng Diyos ng 24 hours. Meron po ba ditong naka 25 hours? The difference is priorities, mga kapatid. Busy doesn't always mean
productive. Hindi porket sinabi mong busy ka, nagiging productive ka na. Pwedeng pagod ka buong araw, pero walang eternal value ang ginawa mo. So ask yourself, mga kapatid, ilang oras ang ginugol mo sa prayer ngayong linggo? Ilang oras sa social media? Sa Word of God, ilang oras? Sa family? Because your calendar, mga kapatid, is your testimony. Kapag mali ang paggamit mo ng oras, for sure, mas madalas, pati pera, mali rin ang paggamit natin. Kaya, dadalhin ito tayo sa point number 2. Point number 2 is money is a test of lordship. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. You cannot serve God and mammon. Mammon means wealth or money. Hindi sinabi ni Jesus na hindi tayo pwedeng magkaroon ng pera. Ang sabi niya, hindi pwedeng pera ang maging amo mo. Money is a wonderful servant, but a terrible master. Money is not evil. The love of money is. Ang pagmamahal sa pera. Money simply reveals the condition of your heart. Amen po ba? Kapag pumasok ang sweldo mo, or ang allowance mo, anong una mong naiisip? Hulaan ko. Saan ko gagastusin? Saan ko gagamitin? Yan po ba na unang dumadapi sa isipan nyo? Anong una kong babayaran? Pag dumating yung pera nyo? Anong bagong orderin sa Shopee? Mag-upgrade kaya ako ng cellphone? O kung una mong iniisip is, Lord, paano kita ma-honor sa blessings na to? Dumampi na ba sa isipan nyo? Yun ang unang-unang dumampi sa isipan nyo. Na nakatanggap kayo ng blessings, dumating yung payday. At ang unang-unang dumampi sa isipan nyo, Lord, paano ko kayo ma-honor sa blessings na binigay nyo sa akin ngayon? O never pa nangyari sa buhay nyo? Kaya anong pinag-aaralan ko ito? Sobrang sakit. Parang sa akin talaga to eh. Ewan ko kay Pastor Vince, ba't ito yung binigay sa akin eh? Third week pa dapat ako eh. Dapat kay Pastor Nick to eh. Pero dumampi na ba sa isipan nyo yun? Nakatanggap kayo ng blessings. Pero hindi nyo na isip kung paano nyo ma-honor si Lord to sa blessings na yun. Kasi mga kapatid, your first response usually reveals your first priority. Kung anong una mong response, yun ang first priority mo. Parang kutsilyo. Ang kutsilyo, pwedeng gamitin para makaluto ka ng masarap na pagkain. Pwede ring ang kutsilyo, makagawa ka ng kasalanan. Tama ba? Or makapanakit ka. Pero hindi kutsilyo ang pinaka-problema.
Ang problema, yung gumagamit. Ganun din ang pera, mga kapatid. Kapag dumating ang blessings, lumalaki ba ang generosity mo? O lumalaki ang lifestyle mo? Aray. Dumating yung malaking pera, lumaki rin yung lifestyle mo. Nag-upgrade ka rin. Tumaas yung sweldo. Tumaas rin ba yung giving mo? O tumaas lang ang sahod? Or tumaas lang ang gastos? Because increase doesn't always means maturity. Sabi sa point number 3, tithing is an act of worship, trust, and lordship. Maraming tao nagtatanong, bakit pa ako magta-tithes? Pero ang magandang tanong ay, kung lahat naman yan ay galing sa Panginoon, galing sa Diyos, bakit mahirap ibigay or ibalik ang bahagi niya? Time na daw. Sabi, parang ganito mga kapatid, may isa kang kaibigan, binigay sa iyo 100,000. Tapos umalis siya. Kasi kaibigan, sana, mayroon ba akong kaibigan may 100,000 dyan? I-demo lang natin. Person 1 to person 2. Hindi, meron kang kaibigan. Inabot sa iyo yung 100,000. Tapos umalis. After 3 days, bumalik. Kinukuha yung 10,000. Mahirapan ka bang ibigay sa kanya yun? Ha? Mahirapan ka bang ibigay sa kanya yun? Yung 10,000? Hindi kasi pera naman niya yun, di ba? Tama ba? Kanya naman yun eh. Kanya naman yung 100,000, so hindi ka mahihirapan na ibigay yung 10,000. Pwede mo bang sabihin, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ko bibigay sa iyo to. Mga kapatid, ganun din minsan ang ginagawa natin sa Diyos. Everything came from Him. Galing sa Kanya. But yet, we struggle to return. Nahirapan tayong magbigay. Nahirapan tayong ibigay ang dapat na in the first place, Kanya naman talaga. Marami nagsasabi, Pastor, 10% lang ba talaga? Pero ang totoo mga kapatid, hindi 10% ang issue. 100% ang issue dito. 100%, not 10%. Kasi ang 10% mga kapatid is a reminder lang. Reminder lang ito na pati ang natitirang 90% ay pag-aari pa rin ng Diyos. Minsan kasi akala natin na kapag nabigay na natin yung 10%, yung 90% is sa atin na lahat. Pero hindi. Pagmamay-ari pa rin ng Diyos yun. Hindi humihingi ang Diyos dahil gusto niyang umorder sa Shopee.
or TikTok. No, hindi siya humihingi. Humihingi siya dahil gusto niyang makita kung sino talaga ang naghahari sa puso mo. Siya ba o ang pera? Remember, you cannot serve two masters. Sa Abraham, bago pa magkaroon ng law, nagtatithe na si Abraham. Hindi dahil pinilit siya. Hindi dahil may nagbabantay sa kanya. No. Kundi dahil grateful siya, mga kapatid, grateful siya sa kabutihan ng Diyos. Ang giving, mga kapatid, hindi nagsisimula sa utos. Nagsisimula ito sa pusong marunong magpasalamat. So the question, marunong ba tayong magpasalamat? Sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that they may be meant in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it." Ang tithe, mga kapatid, is hindi payment. Hindi rin membership fee. Hindi ito paraan para bumili tayo ng blessings. Nakakala natin kapag nag-tithes tayo, bumibili tayo ng blessings. Ang tithes, mga kapatid, ay declaration. Na Lord, ikaw ang source ko. Hindi ang employer ko, hindi ang business ko, hindi ang government. Ikaw, Lord, ang provider ko. Amen. Sabi sa Leviticus chapter 27 verse 30, "And all the tithe of the land is the Lord's. It is holy unto the Lord." Hindi sinabi that tithe belongs to you. Ang sabi, it is the Lord's. Meaning, hindi tayo nagbibigay ng ikapu, ibinabalik natin ang pag-aari ng Diyos. Amen? The issue of tithing is never about God's need. God can provide without your money. Sa tingin nyo ba, kung hindi tayo magbibigay, hindi na makapag-provide ang ating Panginoon? Pero mga kapatid, He wants your heart. He wants your heart. And your wallet often follows your heart. Kung nahihirapan tayo ibalik ang ikapu, baka hindi pera ang problema. Baka lordship ang problema. Point number 4. Wise steward build for eternity. Sabi sa Matthew chapter 6 verses 19 to 20, "Lay not up for yourselves treasure upon earth, but lay up for yourself treasure in heaven." Lahat ng naiipon dito, may iwan. Ang kotse, may iwan. Ang motor, may iwan. Ang bahay, may iwan. Ang bank account, may iwan. Bago maiwan, bigay nyo sa akin.
Pero mga kapatid, ang ginagawa mo para sa kaharian, hindi mawawala. Never mawawala. Every soul reach, every missionary help na natutulungan, every church supported, every act of generosity, every tithe, every offering, every sacrifice, may eternal reward. Di ba kapag namatay ang tao, hindi niya madadala ang pera. Pero alam niyo ba, pwede niya itong ipadala ahead. Paano? Paano kaya niya mapapadala to ahead of time? By investing in God's kingdom. Alam naman natin, hindi natin madadala ang pera. Padala na natin to ahead of time. Mag-invest na tayo sa God's kingdom. Hindi sinasabi ni Jesus na mali ang mag-ipon. Ang sinasabi niya, huwag mong gawing earth ang final investment mo. Mag-ipon ka, magnegosyo ka. Magplano ka. Pero huwag mong kalimutang na lahat ng bagay dito is temporary lang. Halimbawa, tumuloy ka sa isang Airbnb. Airbnb. Ipaparenovate mo ba doon ng millions? Dadagdagan mo, pag mainit, dadagdagan mo ba aircon? Ipapabless mo ba to? Kahit nag-rent ka lang sa Airbnb? Di ba hindi? Bakit? Hindi naman yun yung permanenteng bahay mo eh. One day ka lang doon, re-renovate mo ba? Kaya mga kapatid, ganun din tayo dito sa mundo. Temporary address lang to. Heaven is our real home. Kaya mag-invest tayo sa eternal value. Kaya mga kapatid, one day, hindi tayo tatanungin ng Diyos kung magkano ang kinita mo. Ang itatanong niya, ano ang ginawa mo sa ipinagkatiwala ko sa iyo? Sinayang mo? Hindi niya rin tatanong kung gaano ka kayaman. Kundi gaano ka naging tapat. Tapat sa Kanya. Hindi rin niya rin tatanong kung ilang properties ang nabili mo. Sa BGC, sa Ayala. Hindi yan ang sukatan. Kundi ang tatanong ng ating Panginoon, ilang buhay ang natulungan mong maabot para sa aking kaharian. Remember this mga kapatid, time is your life. So again, time is your life. Money is your stewardship. Both belong to God. If Jesus is truly Lord, makita yun sa calendar mo. Makita yun sa wallet mo. Sa priorities mo. At makita yun mismo sa puso natin. Kaya ngayong linggo mga kapatid,
Starting bukas, ibigay mo ang unang araw o isang oras ng araw mo. Pagising mo, unahin mo si Lord bago cellphone. Huwag natin kalimutan na lahat ng gamit natin, lahat na meron tayo, is hindi sa atin. Pinagkatiwalaan lang tayo ng ating Panginoon. Na anytime, at kahit kailan, hindi naging atin. Kaya bakit tayo nahihirapan? Kaya bago tayo umuwi mga kapatid, tanungin natin ang sarili natin. Kung bubuksan ng Diyos ang calendar natin, makita bang siya ang hari ng puso natin? Because at the end of the day, your calendar preach, your wallet worship. And both of them are telling a story about who truly sits on the throne of your heart. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko. Heavenly Father, O Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong mensahe ngayong hapon na ito, Lord. Lord, patawarin mo kami, Lord, kung minsan, Lord, sa buhay natin, Lord, nakakalimutan ka namin. Lalo na, Lord, kapag wala kaming iniisip, walang problema, O Lord. Lahat saya lang. Nakakalimutan ka namin, O Lord. Pero pa, Lord, pag dumating na naman ang problema, nandiyan na naman kami. Patawarin mo kami, Lord. Help us, O Lord, to have a generous heart, O Lord. Giving heart. Kung merong damot, Lord, sa aming mga puso, O Lord, alisin mo ito, Lord. We know, Lord, you always providing to us. Kami lang, Lord, ng mga tao ang hindi marunong mag-manage. And we always thinking, oh Lord, na lahat ng perang nasa amin, oh Lord, is pinaghirapan namin. Nasa amin yun, oh Lord. We don't realize, Lord, na wala pala kaming pagmamayari, Lord, sa mundo ito. Ni 5, ni sentimo, oh Lord, wala. Dahil lahat ng yun, oh Lord, is pagmamayari mo. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo kami. Help us, O Lord, na makabangon, Lord, sa lahat, Lord, ng problema pinaglalabanan namin ngayon. We know, O Lord, you have a plan na hindi namin kayang maarok, O Lord. We don't know your plan, O Lord, but Lord, we trust you. We trust you, O Lord. Dahil alam namin, Lord, na ikaw ang mas nakakaalam, O Lord, ng mas nakakabuti sa amin. Hindi man namin, Lord, maintindihan ang plano mo. But still, O Lord, we trust you. Thank you, O Lord, today.
In Jesus' name we pray. Amen.